tambayan sa umaga. Ito po ang unang hirit para mas masaya ang ating morning bonding. Paalala lang, laging bukas 24 oras sa aming website. Puntahan niyo po ang www.unanghirit.tv. Yon, siksik-liglig po yan sa mga impormasyon tungkol sa mga feature namin sa inyo araw-araw. At pwede pa kayong humirit ng inyong mga opinion bilang mga loyal na tambay ng Unang Hirit. Tulad talaga ngayong umaga, baka may hirit kayo kung ano bang mga swimwear ang bagay kung malaki ang inyong braso. Okay? Meron bang covered ang O braso? kaya yung tiyan nyo. O kayo ba'y flat-chested, kagaya ko? Ayan. Yan, basta ako pang one piece pa rin ako. One piece pa rin. Alam One ko piece na. chicken. At para pa ibang summer hirit, ibibida ni Lynn at Drew mula sa ating pagtambay sa Pasig Rainforest Park. O, ang ganda pala ng Pasig Rainforest Park. Meron palang tambayan dito lang sa atin, diba? Pupunta pa kayong Boracay. Oh. Actually, ramdam na po. Medyo nararamdaman ko na rin yung init ng panahon, mga ha? barangay official, pupunta pa Boracay. Pasig Rainforest, pwedeng dyan kayo mag-workshop. Maganda-ganda pala eh. Iimbestigahan na sila. At ito pa, alam nyo na ba ang gagawin nyo kung sakaling lumindol at nasa opisina o sasakyan kayo? Aalamin po natin yan sa ikakasang earthquake drill ni Maring Susan Enriquez mula sa MMDA headquarters sa Makati. Okay, pero bago lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating Top Hit It! Presyo ng bigas tumaas ng mula piso at 50 sentimos hanggang 2 piso. Kaya naman ang NFA aangkat. Uy, kala ko ba hindi? Ng libo-libong tonelada ng bigas mula sa Vietnam. Nakalulungkot na balita naman po mula sa China. Tuloy-tuloy na raw po at hindi mapipigilan pa ang execution ng 3 Pinoy na drug mules doon. Ang petsa ng bitay, March 30 sa darating na Miyerkules. Samantala, Philippine Embassy sa Japan nagpadala na ng relief goods para sa mga kababayan nating walang makain. Magdadalawang linggo matapos tumama ang lindol at tsunami. At Pangulong Noynoy Aquino nagpahayag ng pagsuporta sa pagpapa-impeach kay Ombudsman Mercedes Gutierrez sa gitna ng kanyang mga pag-ubo. At narito na po mga detalye ng balitang yan. Dahil daw sa patuloy pagsipa ng presyo ng langis, apektado na rin ang presyo ng commercial rice sa bansa. Ayon sa National Food Authority o NFA, nagsimula ng magtaas ng presyo ng bigas ang ilang pamilihan. Bukod daw sa oil price hike, sinisisi nila ang nagmahal na presyo ng mga pataba. Sa tala nila, aabot sa piso 50 sentimos hanggang 2 piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng bigas. Pero wag daw tayo mabahala dahil panandalian lamang ang taas ng presyo na ito. Pagdating daw ng Abril at Mayo, simula ng anihan. At pagpanatang ng NFA, nananatili pa rin naman daw sa dating nitong presyo ang tinatawag na NFA rice. At para daw mapanatiling stable ang presyo, mag-aangkat ang NFA ng 200,000 metric tons ng bigas mula sa Vietnam. Pera yan. Habang mura pa ang bintahan sa world market. Wow, pera. Yung ani nila na April-May sa irrigated land, so may irigasyon. Pero kung wala kang irigasyon, di ba? Magkakaproblema ka pa doon. Oo. Nawala na yung plano nila na maglagay ng kamote o saba, di ba? Pampakapal lang ng konti, pampabusog. Kala nga natin, sobra pa supply natin eh. At matapos nga pong ipagpalibar ng Chinese government ang pagbitay sa 3 Pinoy na nasa death row, inanunsyo na po ng Department of Foreign Affairs na matutuloy na ang pagbitay kina Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva at Elizabeth Batain sa March 30 po yan, Miyerkules. Base sa hatol ng China sa Xiamen bibitayin sa pamamagitan ng lethal injection, sina Credo at Villanueva. Habang sa Shenzhen naman, si Batain. Sa pahayag ng DFA, nilerespeto ng gobyerno ng Pilipinas ang batas sa China at ang pagiging pinal sa hatol sa 3 sa kasong droga. Tulad daw kasi ng Pilipinas, may sariling laban din ang China kontra illegal na droga. Para naman sa pamilya ni Sally Villanueva, hindi pa rin nila matanggap ang naging kapalaran ng kanilang kaanak. At ngayong darating na weekend, nakatakda silang pumunta sa China. Anak ko yan. Hindi pwede na mamamatay lang sa kanya na wala siyang kasalanan. Ay, Diyos ko! Tulungan niyo kami! Mahal na mahal namin siya kahit anong mangyari.
So gagawin namin lahat para sa kanya. Alagaan namin yung anak niya, pati yung bahay niya. Lahat po. Nabawi ako sa kanya sa pagpapaaral niya sa akin, sa mga pamangkin ko. Ikinagulat naman ni Vice President Jejomar Binay ang pag-aanunsyo ng petsa ng bitay sa 3 Pinoy na nasa death row sa China. Kwento ni Binay, bagamat walang malinaw na pangako ang China sa pagbawi ng parusang bitay sa 3 nating kababayan, umasa pa rin daw siyang kahit papano'y tatagal pa ang pagpapaliban sa sentensya. At dahil dito, muli raw siyang aapela sa China kung pagbibigyan siya ng Chinese government. Sana raw ay marinig ang kanyang apelan na biktima lamang ang 3 na mga sindikato. Sa katunayan, nahuli na raw ang mastermind ng sindikatong nagre-recruit ng mga drug mule at nanawagin muli si Binay na magdasal muli para sa kaligtasan ng 3 Pinoy sa death row. Bayan natin ang ating dibdib, magdagdag tayo ng paglorosaryo. Hanggat hindi na-execute, ating gagawin lahat ng ating magagawa upang manatili pa silang buhay. Well, yan, dapat life imprisonment ang kapalit. Kasi kung bitay din, at papalawigin lang natin yung pagbitay, Doon din ang uwi. balik-balik lang din yung, yung di ba, yung pagdurusa ng mga kapag-anak ng 3 yan. Dahil kunyari, okay, sige, wag na March 30 o April 1. Ganun din, di ba? Kaya kailangan ang talagang bago dyan, yung bitay, maging life imprisonment. Pero sana pagbigyan rin ng Chinese government na magkaroon ulit ng audience kay Vice President Binay. Kasi diba, pumunta na siya doon eh. Tsaka yung first time nga niya na pumunta doon eh, medyo muntik pang hindi matuloy. So, etong pagkakataon kaya na to eh, sana matuloy na. Okay, talaga mapatunayang biktima lang sila. Dahil aral to sa lahat ng nanonood kayo sa mga probinsya na pag nirecruit kayo ng mga Nigerian o kaya mga kasapakat nito, yung pinapaliwanag, droga talaga yung dadalhin. Kaya lang recently pala, ang pinakabagong binitay, bumitay na sila ng 4 na Japanese national at 1 British na Drug mule din. oo, na umapila na rin yung foreign minister nila, may yung batas prime minister ng Britain. So parang, what makes us special? Para isalba itong 3 Pilipino. Yun lang talagang, batas ang China, mahigpit sila, at ang katapat nun, parusang bitay. Sa totoo lang, papasalamat na tayo sa ginagawang tulong ng gobyerno, pero kung talagang susundin sila, pag droga, hindi dapat talaga tinutulungan dahil parang magsilbing aral sa lahat, di ba? Kaya lang, batas ng China yung nilabag nila eh. Okay, sa ibang balita naman, hanggat buhay, magdasal tayo. Nagpadala na ng relief goods ang Embahada ng Pilipinas para sa mga Pinoy sa Borioka City sa Iwate Prefecture. Dala ng relief mission team ang mga kumot, pagkain, tubig para sa ating mga kababayan at karamihan ng relief goods galing din sa Filipino community sa Tokyo. Lagi mainit naman ang pagtanggap ng mga Pinoy sa dumating na team. Sa evacuation center naman sa Tokyo, patuloy pa rin ang pagdating ng mga donasyon ng pagkain at supply mula sa Filipino community. Meron din mga volunteer na nagluluto rin para sa mga evacuees. Pangako na Embahada ay pagpapatuloy lang paghatid ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Isa namang mass burial ang ginawa para sa mga nasawi sa lindol at tsunami sa Miyagi Prefecture sa Japan. Dahil kasi sa dami ng mga namatay na umabot na sa 9,300 katao, problema ngayon ang paglilibingan ng mga ito. Kaya naman isang mass grave ang ginawa ng mga lokal na otoridad doon para doon disenteng mailibing ang mga nasawi. Maingat at may respetong inibinya ang mga ito. Magdadalawang linggo na po matapos tumama ang tsunami at lindol, pero patuloy pa rin ang paghahanap at pagkuha ng mga biktima mula sa mga guho. Ayon sa ulat ng National Police Agency ng Japan, mahigit 13,000 katao pa ang nawawala hanggang ngayon. At karamihan sa kanila, pinangangambahang inanod na papunta sa dagat. May update naman po tayo sa tensyon sa Libya at muling bumalik si DFA Secretary Albert Del Rosario doon para hikayatin ang nalalabing Pinoy na umuwi muna sa Pilipinas.